Hi everyone! Ito po yung aming kitchen. Bali, ito po yung ilalim ng sink. Ayan, as you can see, wala pong storage or cabinet. So, for this vlog, maglalakas loob na tayo na mag-DIY ng kitchen, cabinet, and drawer. So, ayan na, sinusukatan ko na nga po siya. Para dun sa pinaka-cabinet, gagamit po ako ng palo china para sa pinaka-frame ng cabinet. $29.5. At dahil magaling sa math si Ernie, tinulungan niya ako kung paano sukatin or kung paano hahatiin ang plywood. May gap yan kasi ilalagyan pa yan ng liston. Tulungan daw ako ni Ernie. Nalalamyaan ata sa pagpukpok ko. Lalagay na tayo ng concealed hinges. Meron ako nitong C1. Yan. Tapos, bumili ako ng Forstner bit na 35mm. Yan. Kailangan natin ng drill syempre. Tapos, ito, from here, dito sa pinaka side niya, sinukatan ko na siya ng 4 inches. Tapos, dito is 2.3 cm. Dito ko siya i-drill ng Forstner bit. Okay. Halata po ba na first time ko at natatakot akong gamitin tong Forstner bit? Ayan, kasi dahil first time kong gumamit ng Forstner bit, kumakawala yung drill sa akin. Pero, ito rin yung kabila. Damage din. Pero matatakpan naman yan. Diba? Tatakpan siya. Mamasilihan na lang natin yung pagpininturahan. Kabit na natin. Next naman, buuin natin yung pinaka-frame ng drawer. Gumamit din ako ng paleta or ng palo china para dun sa ibang sides ng frame ng drawer. Ayan. Tignan nyo po, malaki pa yung pinaka-space niya.
Kasi medyo matagal na. Itong kitchen na to, dati pa to sa dati naming bahay. Or dati pa to dito sa area na to. Kasi dating bakery to. Ginawa lang tong kitchen na to. Para din sa bakery. Hindi naman na namin to pinabago. Hindi ko na rin pinabago nung pa-renovate. So, wala siya sa eskwela. And wala tong cabinet din dati. May layer lang na gano'n. Pinaglagyan ko ng microwave. Ayan, laki na space. Di ko alam kung lalagyan ko na lang to ng skim coat. Pero medyo makapal siya. Kailangan semento siguro talaga. Tapos, etong switch. Yan. Para magamit pa rin to. Kasi mahirap na tong ilipat dahil nakabaon to sa bato. Huhukayan ko na lang to. Kakatin na lang tong plywood. Tapos pull out drawer naman to. Yun, para magamit pa rin tong switch na to. Tingnan natin kung anong paraan na magagawa natin dito. Sana maayos natin to. Okay? Niliha ko na lang ng konti yung mga edge niya dahil yung pinagtabasan ng jigsaw medyo magaspang. Pero okay naman siya. I-assemble na natin yung lower box. Para sa drawer base or yung pinakailalim niya, gumamit ako ng Polyal Pro kasi meron pa kami dito mga retaso para waterproof na rin at saka makinis siya. Ito na, natapos ko na po yung bali 3 drawer box. Ayan, yung isa nakapatong na siya dito. Kung paano ko sinukat yung drawer box, bali itong drawer slider, ano nga ba tawag? Tama, drawer slide. Nilagay ko lang siya dito. Tapos yung dalawang sukat ng plyboard, bali ito kasi is 1/2 inches tong dalawang drawer slide. Tapos dalawang 3/4 na board. Tapos yun na, kukunin mo na yung lapad niya para makuha mo yung lapad niya. Then yun yung magiging, tapos ito yung sa loob naman niya, yung pinaka harap at saka likod, yung space niya. Doon ko siya, yun yung pagsukat ko sa pinaka drawer. Tapos ito yung pinaka cover ng yung pinaka front drawer, bali i-cover na lang nito yung gap. Hindi ko lang kung ano pang itatakip ko dito. And yung side nito, lalagyan ko na lang din siya ng cover sa gilid. Yan, subukan na natin ikabit itong drawer slide. Ito pong aking drawer slide is yung ball bearing slide. Ito po yung na-extend siya ng ayan. Ang kapal nito is 1/4 inch. Ayan. Extend siya ng mahaba. Tatlong hatak siya. Ayan. Subukan na natin itong ikabit.
Ayan, tamang-tama at dumating yung in-order kong pintura. Ito ay water base. So, para bago mailagay natin itong pinaka face drawer, mapinturahan na natin siya para mas madaling pinturahan kasi hindi pa siya naka-attach. Ito yung pinaka face drawer na mga kinat ko. Ito yung pinapatungan na. Pinturahan ko muna siya bago ilagay. Tsaka lalagyan pa to ng liston sa gilid. Ayan, almost done na po siya. Ito mga pinggana na to, itatanggalin ko na dyan, ilalagay ko na sa drawer. Lalagyan ko na lang siya ng liston. And then, pipinturahan itong pinaka-face drawer. Tsaka ko i-attach dun sa drawer. Then, tapos na. Ayan. Ito yung isang drawer na malaki. Ayan. Lapit na tayo matapos. Ayan po, at natapos na rin yung ating DIY na cabinet, kitchen cabinet and drawers. So, papakita ko na sa inyo yung aking mga naging struggle dito sa vlog na to or dito sa aming DIY. Ito na siya. Ayan. Ito yung pinaka-cabinet. Nilagyan lang namin siya ng pinaka-pinto. So, naka-ano siya. Huwag na natin tignan yung loob kasi hindi pa to ayos eh. Naka-ano lang siya yung concealed hinges na C1 ang ginamit ko. Tapos, dito naman sa drawer, so, sobrang struggle ang pinagdaanan dito kasi nga, ito ay wala sa hulog. Kaya, ayan o, hindi pa natapalan yung mga hindi pantay-pantay. Pero, yung pinaka-frame ng drawer, yun lang ang ayos. Tsaka, nahirapan ako dito dahil dun sa kanyang tawag dito, front ng drawer o face ng drawer. Ayan, di ba? Aminin nyo, sino sa atin ng mga nangarap na nakatago yung ating mga kubyertos o kasangkapan sa kusina? Di ba maganda? Ayan. Susunod nating pangarap yung mga pares-pares na plato. Ayan, ito yung baso. Nilagyan ko na siya ng division para yung baso, hindi na siya umuurong-urong. Ito, Polyal Pro din yan. Yan, di ba? Assorted yung ating plato. Tapos dito naman sa baba, ito nga, yung ating saksakan.
Ayan, ito siya. Ayan yung ating ano. Ito, meron siyang additional shelf dito sa ibabaw. Hindi pa namin nalalagyan ng laman eh. Tapos dito siguro mga kaldero, kawali. Tapos yung pinakasaksakan, hindi na natin to tinanggal. Kaya nilagyan na lang ng hukay na ganyan. Tapos pag sinara mo siya, magagamit mo pa rin kasi yung pinakasaksak mo dito ay mailalabas mo siya. Ayan, di ba? Lumang saksakan na kasi ito, hindi na natin siya tinanggal. Sayang naman kung papatayin natin yung pinaka-outlet. So, ayan. Ayan na siya. O, di ba? Ano to? Ayan. Medyo mahirap gawin siya kasi nga wala sa hulog o wala sa eskwela tong mga itong ilalim ng kitchen na to. Yun ang hirap lang nitong ginawa natin na first time pa naman na DIY. Wala pa sa forma yung pinaka laman. Pero ayan, ang outcome maganda naman. Diba? So, thank you sa inyong panonood at sana nagustuhan niyo yung aking DIY. Thank you kay Ernie kasi tinulungan niya ako sa pagkat ng plywood kasi doon ako mahirapan. Hindi naman sa pagkat, yung pagsukat lang kasi hindi ko alam kung paano ko siya Diskarte. oo, yung diskarte sa pagputol para hindi masayang yung ibang parts ng plywood. Walang nasayang dun sa ano, naka 1 1/4 kami na plywood. Yun lang ang naubos dito sa ano na to. Yun lang talagang drawer, maaksaya siya sa plywood. So, please subscribe to our channel para sa mga susunod pang project. Marami pa kaming dapat gawin kasi ang dami pa namin kalat na dapat ilagay sa proper storage. Thank you for watching. Bye!